Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Bago pa man sukatin ang panahon, bago pa man mabuo ang mga bituin, ang kalawakan ay balot ng kawalan. Isang tahimik na kawalang hanggan at sa gitna nito, naroon ang Diyos, walang simula, walang katapusan. Sa kanyang kamalayan, isang plano ang unti-unting nabubuo, isang plano ng pag-ibig, paglikha at kaganapan. Hayaang magkaroon ng liwanag, ang kanyang tinig ay tumaginting, naglalagos sa kawalan. Biglang sumambulat ang isang liwanag na sumilay sa dilim. Sa isang iglap, nahati ang araw at gabi. Sa mga sumunod na araw, hinubog ng Diyos ang langit, ang lupa, at ang tubig. Ang lupa'y nagkaroon ng mga bundok, lambak, at mga dagat, habang sa kalangitan ay nagsayawan ng araw, buwan, at bituin. Pagkatapos ng lahat ng ito, ang Diyos ay nagwika, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sa lupa, hinubog niya ang isang anyo mula sa alabok at ibinulong ang hininga ng buhay. Dumilat ang unang tao at nakita ang mundo sa unang pagkakataon. Siya'y tinawag na Adan. Ngunit napansin ng Diyos ang kalungkutan ni Adan. Hindi mabuti para sa tao na mag-isa, anya. Kaya't habang natutulog si Adan, kinuha ng Diyos ang isang tadyang mula sa kanya at lumikha ng isa pang nilalang. Nang magising si Adan, napuno ng paghanga ang kanyang mukha. Buto ng aking mga buto, sabi niya sa babae na tinawag niyang Eva. Isang hardin ng pag-ibig at kapayapaan. Sa gitna ng Eden, isang hardin na nag-uumapaw sa kagandahan, nabuhay si Adan at Eva. Nariyan ang bawat prutas na maaring kainin, bawat hayop na naglalakad at lumalangoy, at isang walang hanggang kapayapaan. Sa gitna ng hardin, dalawang punong kahoy ang natatangi, ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Isang araw, nagwika ang Diyos, maaari ninyong kainin ang bunga ng alinmang puno, ngunit huwag kayong kakain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa oras na kainin niyo ito, tiyak na mamamatay kayo. Tumango si Adan at Eva, tila nauunawaan ang bigat ng bilin. Ngunit sa mga anino ng hardin, isang tusong nilalang ang nagmamasid. Ang ahas, puno ng panlilinlang, ay naglapit kay Eva. Totoo bang ipinagbawal ng Diyos ang bunga ng lahat ng puno? Tanong nito na may nakakalokong ngiti. Hindi, sagot ni Eva, pwede naming kainin ang lahat ng bunga, maliban sa puno ng kaalaman. Sinabi ng Diyos na kami mamamatay kung kakain kami rito. Ngumisi ang ahas. Hindi ka mamamatay. Sa halip, mabubuksan ang iyong mga mata, at magiging tulad kayo ng Diyos, nakakakilala ng mabuti at masama. Ang paglagas ng bunga. Napatitig si Eva sa bunga. Napakaganda at tila napakasarap. Paano kung tama ang ahas, bulong niya sa sarili. Sa kabila ng agam-agam, pinili niyang tikman ito. Ang matamis na lasa ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ibinigay din niya ito kay Adan, na walang tanong-tanong na kumain. Sa isang iglap, naging mulat sila sa kanilang kahubaran. Naramdaman nila ang kahihiyan, at nagmadaling gumawa ng damit mula sa dahon ng igos. Sa hapon, narinig nila ang Diyos na naglalakad sa hardin. Nanginig sila sa takot at nagtago. Adan, nasaan ka? Tanong ng Diyos. Narito po ako, sagot ni Adan, nanginginig, nagtago ako sapagkat ako'y hubad. Sino ang nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Tanong ng Diyos na may lungkot sa tinig. Kumain ba kayo ng bunga ng punong ipinagbawal ko? Itinuro ni Adan si Eva. Ang babaeng ibinigay mo sa akin ang nagbigay ng bunga. Umiiyak si Eva. Nilinlang po ako ng ahas, sabi niya. Ang pagpapalaya sa Eden. Dahil sa kanilang pagsuway, ibinigay ng Diyos ang hatol. Sumpain ang ahas na ito. Maglalakad ka sa lupa sa iyong tiyan at kakain ng alabo. Adan, sa hirap at pawis magmumula ang iyong pagkain. At ikaw, Eva, sa sakit manganak. Ang pinakamabigat na parusa ay ang kanilang paglayo mula sa Eden. Isang kerubin na may naglalagablab na espada ang itinalaga upang bantayan ang hardin at sila'y pinaalis sa paraiso. Habang papalayo sila, bumalot ang pula ng paglubog ng araw sa kanilang paligid, isang paalala ng buhay na puno ng kahirapan at pangungulila. Sa labas ng Eden, sinimulan ni Adan at Eva ang kanilang bagong buhay. Sa bawat araw, pinapasa nila ang bigat ng kanilang desisyon, ngunit sa kabila ng lahat, umaasa silang muling makakamtan ang biyaya ng Diyos. Ang mundo sa labas ng Eden ay malamig, mabagsik, at puno ng kawalan. Gayunpaman, sa kabila ng hirap, natutunan ni Adan at Eva na mabuhay.
Ang bawat patak ng pawis ni Adan sa pag-aararo ng lupa at ang bawat sakit ni Eva sa pagluwal ng kanilang mga anak ay naging bahagi ng bagong realidad. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pangako ng Diyos na magpapasimula ng panibagong pag-asa. Unang isinilang kay Eva ang isang anak na lalaki, si Cain, na kanyang tinawag na bunga ng tulong ng Diyos. Isinilang ang pangalawang anak, si Abel, na naging pastol habang si Cain naman ay naging magsasaka. Cain, tingnan mo ang mga ani mo. Napakayaman, sabi ni Eva habang pinupunasan ang pawis ng kanyang panganay. Inay, sagot ni Cain, bahagyang nakangiti ngunit puno ng iniisip. Pinaghirapan ko ito. Sa lupa mismo nanggaling ang lahat ng ito. Si Abel naman, tahimik na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Mahilig siyang magmuni-muni habang naglalakad sa berdeng parang. Salamat, Panginoon, sa mga kawan kong ito, bulong niya habang iniangat ang isang tupa na nahulog sa hukay. Isang araw, nagpa siya ang magkapatid na mag-alay sa Diyos. Dinala ni Cain ang bunga ng kanyang ani, mga prutas at gulay mula sa kanyang bukid. Si Abel naman ay naghandog ng pinakamahusay na tupa mula sa kanyang kawan, isang sakripisyong puno ng pananampalataya. Ngunit nang dumating ang kanilang mga alay sa harap ng Diyos, iba ang naging tugon. Tinanggap ng Diyos ang alay ni Abel, ngunit hindi niya pinansin ang kay Cain. Panginoon, tanong ni Cain, puno ng pagdaramdam, bakit hindi niyo tinanggap ang aking handog? Isang tinig ang nagpaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Cain, bakit ka nagagalit? Kung mabuti ang iyong ginagawa, hindi ba ikaw din ay aking kalulugdan? Ngunit mag-ingat, ang kasalanan ay nakaabang, naghihintay upang lamunin ka. Ngunit ang damdamin ng galit at inggit ay lumalalim sa puso ni Cain. Isang gabi, tinawag niya si Abel. Halika, kapatid, pumunta tayo sa parang. Walang pag-aalinlangan, sumama si Abel. Habang naglalakad, nagsimulang magsalita si Cain, ngunit ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Bakit tila mas mahal ka ng Diyos kaysa sa akin? Hindi ito tungkol sa kanyang pagmamahal, Cain, sagot ni Abel, kalmado. Ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Ang ating pananampalataya ang mahalaga. Ang mga salitang iyon ay naglagablab sa isip ni Cain. Sa gitna ng parang, habang si Abel ay nakatingala sa bituin, kinuha ni Cain ang isang bato. Sa isang iglap, pinalo niya si Abel sa ulo. Bumagsak si Abel sa lupa, may takot at gulat sa kanyang mga mata. Cain! Bulong niya bago tuluyang tumahimik. Ang lupa na dating puno ng buhay ay naligo sa dugo. Tahimik ang paligid, ngunit ang sigaw ng hustisya ay umabot sa kalangitan. Mula sa kawalan, isang tinig ang nagsalita. Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Hindi makatingin, sumagot si Cain, hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Ngunit matatag ang sagot ng Diyos. Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Kaya't sumpain ka, hindi na magbubunga ang lupa para sa iyo, at magiging palaboy ka sa mundo. Nanginginig, sumagot si Cain, Panginoon, masyadong mabigat ang parusang ito. Sino man ang makakita sa akin ay papatayin ako. Ngunit sinagot siya ng Diyos, hindi. Maglalagay ako ng tanda sa iyo upang walang sinuman ang pumatay sa iyo. Kaya't pinalaya si Cain mula sa lupaing kilala niya. Naging isang lagalag siya, dala ang bigat ng kanyang kasalanan. Habang lumilipas ang panahon, nagkaroon pa ng ibang mga anak sina Adan at Eva. Isa na rito si Seth, na kanilang itinuturing na biyaya mula sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng panibagong anak na papalit kay Abel, sabi ni Eva habang hawak ang bagong silang na si Seth. Sa mga inapo ni Seth nagsimula ang isang lahing tumawag sa pangalan ng Panginoon. Unti-unting lumawak ang mga tao sa mundo, ngunit kasabay nito, lumalim din ang kasamaan. Habang naglipas ang mga henerasyon, lumaganap ang katiwalian sa mundo. Ang bawat puso ay puno ng kasamaan, at ang bawat gawa ay nagdulot ng galit sa Diyos. Subalit sa gitna ng kadiliman, may isang lalaki na natagpuan ang biyaya sa mata ng Panginoon, si Noe. Noe, tinawag siya ng Diyos, ang mundo ay puno ng kasamaan. Wawakasan ko ang buhay sa ibabaw ng lupa. Ngunit ikaw at ang iyong pamilya ay ililigtas ko. Gumawa ka ng isang malaking arka mula sa kahoy ng gopher. Sa gabing iyon, habang ang buong bayan ay natutulog, tahimik na nagsimula si Noe sa paggawa ng arka. Ang tunog ng martilyo ay sumalungat sa katahimikan ng gabi. Anong ginagawa mo, Noe? Tanong ng kanyang mga kapitbahay habang siya ay pinagtatawanan. Isang barko. Sa gitna ng tuyong lupa. Nababaliw ka na ba? Ngunit matatag si Noe.
Ang Diyos ang nagsabi sa akin na gawin ito. Darating ang isang baha na wawasak sa mundo. Habang lumilipas ang mga taon, natapos ang arka. Kasama ang kanyang pamilya, pinasok ni Noe ang mga pares ng bawat hayop sa loob ng malaking barko. Sa huli, sinarhan ng Diyos ang pinto ng arka. Ang langit ay dumilim at bumuhos ang unang patak ng ulan. Sa simula, ang mga tao ay natatawa pa rin, ngunit sa pagtaas ng tubig, napuno sila ng takot. No! Buksan mo ang pinto, sigaw ng ilan habang kumakatok sa arka. Ngunit huli na. Ang tubig ay patuloy na tumataas, tinangay ang lahat sa malawak na baha. Sa loob ng arka, tahimik na nanalangin si Noe at ang kanyang pamilya. Habang ang ulan ay bumuhos sa loob ng 40 araw at 40 gabi, ang arka ay lumutang sa ibabaw ng tubig, ang tanging kanlungan sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos ng mahabang panahon, huminto ang ulan at unti-unting bumaba ang tubig. Ang arka ay huminto sa bundok ng Ararat. Nagpalipad si Noe ng isang kalapati at sa ikatlong pagbalik nito, may dala itong dahon ng olibo. Tuyo na ang lupa, sabi ni Noe, puno ng pag-asa. Nang utusan ng Diyos, lumabas ang kanyang pamilya at lahat ng hayop. Nagtayo si Noe ng isang altar at nag-alay ng sakripisyo bilang pasasalamat. Puno ng kaluwalhasyan, nagwika ang Diyos, hindi ko na muling wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Tignan ninyo ang bahaghari sa ulap, ito ang tanda ng aking tipan sa inyo at sa inyong mga salinlahi. Habang nagpatuloy ang buhay mula sa pamilya ni Noe, nanatili ang pangako ng Diyos. Gayunpaman, ang kasaysayan ng sangkatauhan ay hindi pa tapos. Sa bawat pagsubok at tagumpay, ang plano ng Diyos ay patuloy na mabubunyag. Matapos ang baha, muling lumaganap ang sangkatauhan mula sa pamilya ni Noe. Ang bawat lipi ay nagtatag ng sarili nilang mga tahanan, at unti-unti, napuno ang lupa ng kanilang presensya. Ngunit sa kabila ng mga bagong simula, dala pa rin ng tao ang kanilang pagmamalaki, at pagnanais na kontrolin ang kanilang sariling kapalaran. Sa silangan, natagpuan ng mga tao ang isang malawak na kapatagan sa Shinar. Doon nila naisipang magsama-sama. Magpatayo tayo ng isang lungsod, mungkahin ng isa sa kanila. At magtayo tayo ng isang tor na abot sa langit, upang hindi tayo magkawatak-watak sa mundo. Ang ideya ay tinanggap ng lahat. Sa kanilang pagkakaisa, ang tunog ng kanilang mga palakol at martilyo ay umalingaw-ngaw sa buong kapatagan. Mas mataas pa. Kailangang marating natin ang langit, sigaw ng kanilang pinuno, na puno ng ambisyon. Ang mga tao ay nagtrabaho ng walang pahinga, ang bawat ladrilyo ay isang patunay ng kanilang kakayahan at determinasyon. Ngunit mula sa langit, pinagmamasdan ng Diyos ang kanilang ginagawa. Tingnan niyo, wika niya sa kanyang mga anghel, sila'y nagkakaisa, at ngayon, walang anuman ang hindi nila magagawa. Ngunit hindi nila ako kinikilala. Ang tor nila ay simbolo ng kanilang pagmamalaki at pagsuway. Sa isang iglap, bumaba ang Diyos sa lupa. Ang ingay ng konstruksyon ay biglang naputol. Isang manggagawa ang sumigaw, iabot mo sa akin ang ladrilyo. Ngunit ang tugon ng isa ay isang wika na banyaga sa kanyang pandinig. Ano ang sinabi mo? Tanong niya, naguguluhan. Ang mga tao ay nagsimula ng hindi magkaunawaan. Ang bawat salita ay naging walang kahulugan sa pandinig ng iba. Ang kanilang pagkakaisa ay nawala sa isang iglap. Hindi kita maintindihan, sigaw ng isa. Ang kaguluhan ay mabilis na kumalat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala habang dahan-dahang nawasak ang kanilang dakilang proyekto. Maghiwa-hiwalay tayo, sabi ng isang grupo. Hindi na natin kaya pang magtulungan. Sa ganoon, naghiwa-hiwalay ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, dala-dala ang iba't ibang wika na itinalaga sa kanila ng Diyos. Ang tore, na tinawag nilang Babel, ay nanatili bilang isang hindi natapos na simbolo ng kahangalan ng tao. Habang lumipas ang panahon, sa gitna ng mga nawasak na pangarap at nakalipas na mga kasalanan, pumili ang Diyos ng isang tao na magiging kasangkapan ng kanyang plano, si Abram, isang lalaking mula sa Ur ng mga Kaldeo. Isang gabi, habang si Abram ay nakaupo sa labas ng kanyang tolda, narinig niya ang isang tinig na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Abram, wika ng tinig, iwanan mo ang iyong bayan, ang iyong pamilya, at ang tahanan ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ipapakita ko sa iyo. Gagawin kitang isang makapangyarihang bansa, at pagpapalain kita. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng tao sa mundo. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Abram. Narito ako, Panginoon, sagot niya, puno ng determinasyon. Kinausap niya ang kanyang asawang si Sarai kinabukasan.
Kailangan nating umalis, sabi niya. Patungo saan? Tanong ni Sarai, halatang naguguluhan. Hindi ko tiyak, sagot ni Abram, ngunit ipapakita ng Diyos ang daan. Puno ng pananampalataya, iniwan nina Abram at Sarai ang kanilang bayan. Kasama ang kanilang pamangking si Lot, naglakbay sila sa malawak na disyerto, dala lamang ang kanilang mga ari-arian at ang pangako ng Diyos. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Abram ang patnubay ng Diyos, bagamat hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, dumating sila sa lupain ng Kanaan. Sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, muling nagsalita ang Diyos kay Abram. Ang lupain ito ay magiging pag-aari ng iyong mga inapo. Tinitigan ni Abram ang malawak na tanawin, at ang bigat ng pangako ng Diyos ay naramdaman niya sa kanyang puso. Ngunit ang pangakong iyon ay sinubok ng panahon. Lumipas ang maraming taon, ngunit si Sarai ay hindi nagkaanak. Abram, sabi ni Sarai isang gabi, hindi ko magawang bigyan ka ng anak. Kunin mo si Hagar, ang aking aliping babae, upang magkaroon ka ng tagapagmana. Bagamat mabigat sa loob ni Abram, sumang-ayon siya. Mula sa pagsasamang iyon, isinilang si Ismael, na magiging ninuno ng isang makapangyarihang lahi. Ngunit ang Diyos ay may iba pang plano. Sa kanilang katandaan, muling nagpakita ang Diyos kay Abram. Abram, wika niya, mula ngayon tatawagin kang Abraham, sapagkat ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At ikaw, Sarai, ay tatawaging Sarah, sapagkat ikaw ay magiging ina ng mga hari. Natawa si Abraham sa loob ng kanyang sarili. Ako ba, isang matandang lalaki, at si Sarah na lampas na sa panahon ng panganganak, ay magkakaroon pa ng anak. Ngunit tiniyak ng Diyos ang kanyang pangako. Sa wakas, isinilang si Isaac, ang anak ng pangako. Sa gitna ng tawanan at kagalakan, sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos, at lahat ng makaririnig nito ay tatawa kasama ko. Ang pagdating ni Isaac ay hindi lamang nagdala ng kagalakan, kundi nagpatibay sa pananampalataya ni Abraham. Sa kabila ng lahat ng hamon, nanatili siyang tapat sa Diyos, at ang kanyang kwento ay naglatag ng pundasyon para sa isang dakilang bansa na magdadala ng liwanag sa mundo. Si Isaac, ang anak ng pangako, ay lumaki sa ilalim ng patnubay ng kanyang ama, si Abraham, at ng kanyang ina, si Sarah. Naging saksi siya sa malalim na pananampalataya ng kanyang mga magulang at sa mga pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya. Nang magdalaga si Rebecca, ang kanyang asawa, ipinanganak nila ang kambal na sina Esau at Jac. Bagamat magkadugo, tila magkasalungat ang kanilang mga daan. Esau, puntahan mo ako at magdala ng usa mula sa kabubatan, wika ni Isaac sa kanyang panganay isang araw. Gusto kong tikman ang iyong lutuin bago kita basbasan. Narinig ni Rebecca ang sinabi ni Isaac, at sa kanyang puso, naniniwala siyang si Jac ang nararapat tumanggap ng basbas ng kanilang ama. Sa tulong ng kanyang ina, dinaya ni Jac ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagsusuot ng balat ng hayop upang magmukhang si Esau. Narito po ang inyong pagkain, sabi ni Jac habang iniabot ang ulam kay Isaac. Bagamat bulag, nagtanong si Isaac, ikaw ba si Esau? Opo, sagot ni Jac nanginginig. Binasbasa ni Isaac si Jac, ngunit nang bumalik si Esau at natuklasan ang panlilinlang, napuno siya ng galit. Papatayin kita, Jac, banta niya. Sa takot para sa buhay ng kanyang anak, ipinadala ni Rebecca si Jac sa malayong lupain upang magtago sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Laban. Habang naglalakbay si Jac, huminto siya upang magpahinga sa isang desyerto. Sa ilalim ng mga bituin, natulog siya gamit ang isang bato bilang unan. Sa panaginip, nakita niya ang isang hagdanang umaabot sa langit, at mga anghel na umaakyat at bumababa rito. Narinig niya ang tinig ng Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupaing iyong tinutuluyan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo. Sasamahan kita saan ka man magpunta. Nagising si Jac na may bagong pag-asa. Tunay na narito ang Diyos, bulong niya. Tinawag niya ang lugar na Bethel, na nangangahulugang bahay ng Diyos. Sa lupain ni Laban, nanilbihan si Jac upang makuha ang kamay ni Raquel, ang babaeng minahal niya. Ngunit tulad ng ginawa niya kay Esau, siya man ay nadaya. Pagkatapos ng 7 taong pagtatrabaho, ibinigay ni Laban ang kanyang nakatatandang anak na si Leah sa halip na si Raquel. Kung nais mong makuha si Raquel, maglingkod ka pa ng 7 taon, sabi ni Laban. Sa kabila ng pagkadismaya, nagtiyaga si Jac. Makalipas ang 14 na taon, nakamtan niya ang puso ni Raquel, ngunit ang kanilang kasal ay nagdala rin ng mga pagsubok. Ang dalawang asawa, kasama ang kanilang mga alila, ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki at 1 anak na babae.
Isa sa mga anak na ito ay si Diyos, na mula sa mahal na asawa ni Jack na si Raquel. Si Diyos ang paborito ni Jack, at ito'y naging malinaw nang bigyan niya ito ng isang makulay na balabal. Ang natatanging pagtrato kay Diyos ay nagdulot ng inggit sa kanyang mga kapatid. Bakit siya ang laging paborito? Tanong ng isa sa galit. Lalong lumala ang kanilang galit nang magkwento si Diyos ng kanyang panaginip. Sa aking panaginip, tayong lahat ay nagtitipon ng trigo. Ang inyong mga bigkis ay yumuko sa aking bigkis, sabi ni Diyos ng may kasabikan. Gusto mo bang sabihin na maghahari ka sa amin? Sigaw ng isang kapatid. Mula noon, nagplano ang mga kapatid ni Diyos na alisin siya. Isang araw, habang nasa parang si Diyos upang bisitahin ang kanyang mga kapatid, sinunggaban nila siya. Hinubad nila ang kanyang makulay na balabal at ibinagsak siya sa isang tuyong balon. Ano ang gagawin natin sa kanya? Tanong ng isa. Habang nagdadalawang isip sila, dumaan ang isang karaban ng mga mangangalakal. Ibenta natin siya, mungkahi ni Juda. Kaya't ibinenta nila si Diyos bilang alipin at siya'y dinala sa Ehipto. Upang itago ang kanilang ginawa, isinawsaw nila ang kanyang balabal sa dugo ng hayop at iniuwi ito sa kanilang ama. Napatay siya ng mabangis na hayop, umiiyak na sabi ng mga kapatid kay Jack. Ang kanilang ama ay nagluksa ng matagal, iniisip na wala na ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngunit si Diyos ay buhay. Sa Ehipto, siya'y naging alipin ni Potiphar, isang mataas na opisyal ng paraon. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, nanatiling matapat si Diyos sa Diyos. Sa bawat gawain, pinagpapala siya, kaya't ginawa siyang tagapamahala ng sambahayan ni Potiphar. Ngunit dumating ang tukso. Ang asawa ni Potiphar ay nahulog ang loob kay Diyos at tinangka siyang akitin. Sumama ka sa akin, bulong nito. Ngunit mariing tumanggi si Diyos. Paano ko magagawa ang ganitong kasalanan laban sa Diyos? Sa galit, nagsinungaling ang babae at inakusahan siyang may masamang ginawa. Si Diyos ay ipinakulong. Habang nasa piitan, nanatili si Diyos sa pananampalataya. Sa kabila ng kawalang katarungan, nakatagpo siya ng pabor sa mga tagapamahala ng kulungan. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagpapaliwanag ng mga panaginip upang tulungan ang mga bilanggo at kalaunan, ang paraon mismo. Isang gabi, nanaginip ang paraon ng 7 matabang baka na nilamon ng 7 payat na baka. Walang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip, kaya tinawag nila si Diyos. Ang panaginip ng paraon ay tungkol sa darating na taggutom, paliwanag ni Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan, ngunit susundan ito ng 7 taong taggutom. Mag-ipon tayo ng pagkain ngayon upang may magamit sa panahon ng taggutom. Impresyonado sa kanyang karunungan, itinalaga ng paraon si Diyos bilang tagapamahala ng buong Ehipto. Sa panahon ng taggutom, ang mga tao mula sa iba't ibang lugar ay pumunta sa Ehipto upang humingi ng pagkain, kabilang na ang mga kapatid ni Diyos. Hindi nila siya nakilala nang una nilang makita, ngunit si Diyos ay agad na nakilala ang kanyang mga kapatid. Sa kabila ng nakaraan, hindi siya nagtanim ng galit. Sa halip, sinubok niya ang kanilang puso at nakita ang pagbabago sa kanila. Sa huli, nagpakilala siya. Ako si Diyos, sabi niya na may luha sa mata. Ang inyong kapatid na inyong ipinagbili sa Ehipto. Huwag kayong matakot sapagkat inilagay ako ng Diyos dito upang magligtas ng mga buhay. Sa kanilang pagkabigla at pagsisisi, yumakap sila kay Diyos. Sa kanyang awa at pagmamahal, inanyayahan ni Diyos ang kanyang ama at buong pamilya na manirahan sa Ehipto. Doon sila tumira sa masaganang rehiyon ng Goshen, at ang pamilya ni Jacques ay muling nabuo. Ang kwento ni Diyos ay isang patunay ng kagandahang loob ng Diyos, na kaya niyang gawing mabuti ang anumang masama. Sa kabila ng mga pagtataksil at pagsubok, ang plano ng Diyos ay nagpatuloy, pinapanday ang mga lahi ng Israel para sa mga dakilang bagay na darating. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya ni Diyos ay nanirahan sa Goshen, isang masaganang rehiyon sa Ehipto. Lumago at dumami ang kanilang lahi, mula sa ilang dosena hanggang sa maging isang malaking sambayanan. Ang kanilang kasaganaan ay naging tanda ng pagpapala ng Diyos, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may darating na pagbabago. Isang bagong paraon ang umupo sa trono ng Ehipto. Hindi niya kilala si Diyos ni ang kanyang mga naiambag sa kaharian. Nang makita niya ang paglago ng mga Israelita, napuno siya ng pangamba. Ang mga taong ito ay masyadong dumadami, sabi niya sa kanyang mga tagapayo. Paano kung sumama sila sa ating mga kaaway at tayo'y talunin? Nag-utos ang paraon na gawing alipin ang mga Israelita. Sa ilalim ng init ng araw, pinagtrabaho sila ng labis-labis.
Ginamit sila sa paggawa ng mga ladrilyo at mga lungsod para sa Ehipto. Ang bawat hampas ng latigo ay tanda ng kanilang pang-aapi. Gayunpaman, kahit anong hirap ang kanilang danasin, lalo pang dumami ang kanilang bilang. Sa galit at takot, nag-utos ang paraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Israelita. Itapon sila sa ilog Nilo, utos niya. Ang kalupitan ng utos na ito ay nagdulot ng takot at kalungkutan sa bawat tahanan ng mga Israelita. Sa gitna ng madilim na panahong ito, ipinanganak ang isang sanggol na lalaki. Ang kanyang ina, sa kabila ng panganib, ay itinago siya ng 3 buwan. Nang hindi na niya kayang itago ang bata, gumawa siya ng isang basket na hindi pinapasok ng tubig. Nilagyan niya ito ng bitumen at alkitran at inilagay ang sanggol sa ilog Nilo sa mga tambo. Habang lumulutang ang basket, ang anak na babae ng paraon ay naligo sa ilog. Nakita niya ang basket at pinabuksan ito ng kanyang alalay. Sa loob, nakita niya ang sanggol, umiiyak. Isa itong batang Hebreo, sabi niya na may awa. Tinanggap niya ang bata bilang sarili niyang anak at tinawag siyang Moises, sapagkat iniahon kita mula sa tubig. Lumaki si Moises sa palasyo ng paraon, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Isang araw, nakita niya ang isang Ehipsyong tagapagbantay na walang awang hinahampas ang isang Israelita. Napuno ng galit si Moises at pinatay ang Ehipsyo. Sa takot na siya iparusahan, tumakas si Moises patungo sa Midian, isang malayong lupain sa disyerto. Sa Midian, si Moises ay nanirahan bilang isang pastol. Doon niya nakilala si Zipporah, ang kanyang naging asawa, at sinimulan ang isang tahimik na buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, ang Israel ay patuloy na nanalangin para sa kaligtasan mula sa kanilang pagkaalipin. Ang kanilang mga daing ay narinig ng Diyos. Isang araw, habang inaalagaan ni Moises ang kanyang mga tupa, napansin niya ang isang punong nagliliyab ngunit hindi nauubos. Nilapitan niya ito, at mula sa apoy ay narinig niya ang tinig ng Diyos. "Moises, Moises!" "Narito po ako," sagot ni Moises, lumuluhod. "Alisin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na iyong tinatayuan ay banal," sabi ng Diyos. "Nakita ko ang pagdurusa ng aking bayan sa Ehipto. Isusugo kita sa paraon upang palayain sila mula sa pagkaalipin." Natigilan si Moises. Sino po ba ako upang harapin ang paraon? At paano kung tanungin nila kung sino ang nagpadala sa akin? "Ako'y si ako nga," tugon ng Diyos. "Sabihin mo sa kanila na ang ako nga ang nagpadala sa iyo. Sasamahan kita, at ito ang magiging tanda na ako ang nagsugo sa iyo." Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, sinunod ni Moises ang utos ng Diyos. Bumalik siya sa Ehipto kasama ang kanyang kapatid na si Aaron, ang magiging tagapagsalita niya. Sa harap ng paraon, buong tapang na sinabi ni Moises, "Pawalan mo ang aking bayan." Ngunit ang puso ng paraon ay matigas. Sino ba ang Panginoon upang sundin ko siya? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko palalayain ang Israel. Dahil dito, nagsimula ang serye ng mga salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto. Ang tubig ng Nilo ay naging dugo, naglipa na ang mga palaka, kuto, langaw, at peste. Dumilim ang kalangitan at ang mga tao ay nagdusa. Sa bawat salot, nakiusap ang paraon, "Hilingin mo sa iyong Diyos na itigil ito, at papayagan kong umalis ang iyong bayan." Ngunit sa bawat pagkakataon, binabawi niya ang kanyang salita. Sa wakas, ipinahayag ni Moises ang huling salot. Ang bawat panganay sa Ehipto ay mamamatay, mula sa anak ng paraon hanggang sa pinakahamak na alipin. Bilang paghahanda, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na magpatay ng kordero at ipahid ang dugo nito sa kanilang mga pintuan. "Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang inyong mga tahanan," wika ng Diyos. Nang gabing iyon, dumaan ang anghel ng kamatayan sa Ehipto. Ang mga sigaw ng kalungkutan ay umalingaw-ngaw sa buong lupain, habang natuklasan ng bawat pamilya ang pagkamatay ng kanilang panganay. Sa wakas, sumuko ang paraon. "Umalis na kayo," utos niya. "Dalhin niyo ang lahat ng inyong ari-arian at sambahin ang inyong Diyos." Sa ilalim ng patnubay ni Moises, iniwan ng mga Israelita ang Ehipto. Libu-libong tao, mula bata hanggang matanda, ang naglakbay patungo sa kalayaan. Ngunit hindi nagtagal, nagbago muli ang isip ng paraon. Sa galit, inutusan niya ang kanyang hukbo na habulin ang mga tumatakas. Sa harap ng dagat na pula, ang mga Israelita ay natakot. "Dinala mo ba kami rito upang mamatay?" tanong nila kay Moises. Ngunit sinabi ni Moises, "Huwag kayong matakot. Tingnan ninyo ang kaligtasang ibibigay ng Panginoon.
Iniunat ni Moises ang kanyang tungkod at nahati ang dagat. Ang tubig ay tumayo tulad ng mga pader at ang mga Israelita ay tumawid sa tuyong lupa. Nang sundan sila ng hukbo ng paraon, binalik ng Diyos ang tubig at sila'y nalunod. Sa kabilang panig ng dagat, nagalak ang mga Israelita. Umawit sila ng papuri sa Diyos. Ang Panginoon ay aking kalakasan at awit. Siya ang naging aking kaligtasan. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa ilang, nakaharap sila sa gutom, uhaw at mga pagsubok. Gayunpaman, sa bawat hakbang, pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan. Nagpadala siya ng mana mula sa langit at tubig mula sa bato. Sa bundok Sinai, ibinigay niya ang 10 utos, ang batas na magiging gabay ng kanyang bayan. Sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, pinatunayan ng Diyos na siya ay tapat. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang, at ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan ay patuloy na mabubunyag. Sa paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto, natutunan nilang magtiwala sa Diyos sa gitna ng kanilang mga takot at pagdududa. Ngunit hindi lahat ay tumugon ng may pananampalataya. Sa kabila ng mga himalang nasaksihan nila, marami ang nagreklamo at nagduda sa pangako ng Diyos. Dahil dito, pinarusahan niya sila ng 40 taong paglalakbay sa ilang bago sila makapasok sa lupang pangako. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayan. Matapos ang maraming taon, ipinasa ni Moises ang pamumuno kay Josue, ang kanyang matapat na lingkod. Si Josue, na puno ng pananampalataya, ang pinili ng Diyos upang dalhin ang Israel sa Kanaan. Magpakatatag ka at magpakatapang, wika ng Diyos kay Josue. Ikaw ang magpapamana ng lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot o panghinaan ng loob. Sa ilalim ng pamumuno ni Josue, tumawid ang mga Israelita sa ilog Jordan. Ang tubig ng ilog ay nahati, katulad ng ginawa ng Diyos sa dagat na pula. Habang nakatayo sa tuyong lupa, itinayo nila ang 12 bato bilang tanda ng kanyang katapatan. Ito ay magiging alaala, sabi ni Josue sa bayan. Kapag tinanong kayo ng inyong mga anak balang araw, sabihin niyo sa kanila kung paano tinawid ng Panginoon ang ilog Jordan upang dalhin tayo rito. Nang marating nila ang Kanaan, ang kanilang unang hamon ay ang makapangyarihang lungsod ng Jericho. Ang mga pader nito ay mataas at tila hindi matitibag. Ngunit nagbigay ang Diyos ng kakaibang utos. Magmartsa kayo sa paligid ng lungsod ng 1 beses bawat araw sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, magmartsa kayo ng 7 beses, at pagkatapos, magsisigaw ang buong bayan. Ang mga pader ng lungsod ay babagsak. Ginawa nila ang ayon sa utos. Sa huling araw, matapos ang ika-7 pag-ikot, sumigaw ang mga Israelita ng malakas. Ang lupa ay yumanig at ang mga pader ng Jericho ay bumagsak. Ang kanilang tagumpay ay naging patunay ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang pangako. Ngunit ang buhay sa Kanaan ay hindi naging madali. Matapos ang kamatayan ni Josue, ang Israel ay nawalan ng matatag na leader. Bawat tribo ay namuhay ng hiwa-hiwalay at madalas nilang nalilimutan ang Diyos. Sa kanilang pagkakalimot, ang mga Israelita ay bumaling sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga kalapit na bayan at dahil dito, sila'y pinarusahan. Ang kanilang mga kaaway ay naghari sa kanila at ang kanilang buhay ay napuno ng kaguluhan. Ngunit sa bawat pagkakataon na sila'y tumawag sa Diyos, pinapakinggan niya sila. Nagtatalaga siya ng mga hukom, mga leader na inililigtas ang Israel mula sa kanilang mga kaaway at ibinabalik sila sa kanyang landas. Ang mga hukom na ito ay hindi perpekto, ngunit sila'y ginamit ng Diyos upang magdala ng tagumpay sa kanyang bayan. Isa sa mga unang hukom ay si Deborah, isang babaeng matalino at matapang. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, natalo ng Israel ang makapangyarihang hukbo ni Sisera, ang leader ng kanilang mga kaaway. Ang Panginoon ang nagbigay ng tagumpay, wika ni Deborah sa kanyang awit ng papuri. Mayroon ding si Gideon na tinawag ng Diyos mula sa pagiging isang mahiyaing magsasaka upang maging leader ng Israel. Sa gabing tahimik, kinausap siya ng isang anghel. Malakas na mandirigma, ikaw ang pinili ng Diyos upang iligtas ang Israel. Panginoon, paano ko magagawa ito? Tanong ni Gideon. Ako ang pinakamahina sa aking pamilya, at ang aming angkan ang pinakamaliit sa Israel. Ngunit tiniyak ng Diyos na siya ang gagawa ng himala. Sa kabila ng maliit na hukbo ni Gideon, natalo nila ang malakas na hukbo ng Midian ng may kakaibang taktika, mga sulo at trompeta lamang ang kanilang ginamit.
Ang tagumpay na ito ay naging tanda na hindi sa dami ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos nagmumula ang tunay na kalakasan. Isa pang kilalang hukom ay si Samson, isang lalaking may pambihirang lakas na ibinigay ng Diyos. Ang kanyang buhay ay puno ng mga tagumpay laban sa mga Filisteo, ngunit ito rin ay minarkahan ng mga pagkakamali at kahinaan. Sa huli, sa kabila ng kanyang pagiging bihag at bulag, ginamit pa rin siya ng Diyos upang magbigay ng tagumpay. Sa kanyang huling panalangin, sinabi niya, "Panginoon, bigyan mo akong muli ng lakas upang maghiganti sa aking mga kaaway." Sa isang malakas na paghila, gumuho ang templo ng mga Filisteo, at marami sa kanilang mga kaaway ang namatay. Ang panahon ng mga hukom ay isang yugto ng paulit-ulit na pagtalikod at pagbabalik loob ng Israel. Sa bawat tagumpay, muling nakakalimutan ng bayan ang Diyos, ngunit sa bawat pagsubok, tumatawag sila sa Kanya. Sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, nanatili ang Diyos sa kanila, patuloy na binibigyan sila ng pagkakataong bumalik sa Kanyang piling. Ngunit habang tumatagal, ang bayan ng Israel ay nagsimulang maghangad ng isang mas matatag na liderato. "Bigyan mo kami ng hari," sabi nila sa huli. Sa kanilang kahilingan, sinimulan ng Diyos ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Kanyang bayan, isang yugto ng mga hari at propeta, ng tagumpay at trahedya. Sa huli ng panahon ng mga hukom, unti-unting napuno ng kaguluhan ang Israel. Ang bawat tribo ay gumagawa ng ayon sa sariling kagustuhan, at ang kawalan ng pagkakaisa ay nagdulot ng kahinaan laban sa kanilang mga kaaway. "Kailangan natin ng hari," paulit-ulit na sigaw ng bayan. "Gusto naming maging tulad ng ibang mga bansa." Bagamat nagdalamhati si Samuel, ang propetang hinirang ng Diyos upang gabayan ang Israel, inilapit niya ang kahilingan ng bayan sa Panginoon. "Ayaw nilang ako ang maghari sa kanila," sagot ng Diyos. "Ngunit ibigay mo ang kanilang hinihingi. Sabihin mo sa kanila ang magiging kapalit nito." Pinulong ni Samuel ang bayan. "Ang hari na inyong hinihiling ay kukuha ng inyong mga anak upang gawing kawal, alipin, at manggagawa. Kukunin niya ang inyong mga lupain, mga alagang hayop at ani. Magiging mga lingkod kayo ng inyong hari." Ngunit sa kabila ng babala, nagmatigas ang bayan. "Gusto namin ng hari," sigaw nila. "Bigyan mo kami ng lider na magtatanggol sa amin." Dahil dito, hinirang ng Diyos si Saul bilang unang hari ng Israel. Siya'y isang matangkad, makisig, at tila angkop na pinuno sa paningin ng tao. Sa una, naging matagumpay si Saul sa kanyang pamumuno. Pinangunahan niya ang Israel sa ilang mahahalagang labanan at nagdala ng pansamantalang kapayapaan. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang ipakita ni Saul ang kanyang kahinaan. Sa halip na sundin ang mga utos ng Diyos, gumawa siya ng sariling desisyon, inuuna ang kanyang sarili kaysa sa kanyang kalooban. Isang araw, matapos ang isang tagumpay laban sa mga Amalekita, binalaan siya ni Samuel. Sinabi ng Panginoon na wasakin ang lahat, ngunit bakit may mga hayop na naiwan? Bakit hindi mo siya sinunod? "Ginawa ko ang akala kong tama," sagot ni Saul, ngunit kita ni Samuel ang katigasan ng kanyang puso. "Ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa anumang handog," sabi ni Samuel. "Dahil sa iyong pagsuway, tinanggihan ka ng Panginoon bilang hari." Sa gitna ng pagkabagsak ni Saul, lihim na naghanap si Samuel ng bagong pinuno ayon sa kalooban ng Diyos. Inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa bahay ni Jesse sa Bethlehem. Isa-isang ipinakita ni Jesse ang kanyang mga anak, matatangkad, malalakas, at mukhang mga mandirigma. Ngunit wala ni isa sa kanila ang pinili ng Diyos. "Wala ka na bang ibang anak?" tanong ni Samuel. "Meron pa," sagot ni Jesse. "Ang bunso kong si David. Siya'y nagbabantay ng mga tupa." Dumating si David, isang batang lalaki na may mapulang pisngi at masigasig na mata. "Ito ang aking pinili," wika ng Diyos. Sa harap ng kanyang pamilya, binuhusan ni Samuel ng langis si David bilang tanda ng kanyang hinaharap na pagiging hari. Ngunit hindi agad umupo si David sa trono. Sa halip, bumalik siya sa kanyang kawan, inihahanda ng Diyos ang kanyang puso sa pamamagitan ng mga hamon at pagsubok. Sa panahong ito, nakilala niya si Saul bilang isang musikero na tumutugtog ng alpa upang pakalmahin ang hari mula sa kanyang mga sumpong at galit. Hindi alam ni Saul na ang batang ito ang magiging kahalili niya. Isang araw, dumating ang isang hamon mula sa mga Filisteo. Isang higanting mandirigma na nagngangalang Goliath ang naghamon sa Israel. "Magpadala kayo ng isa na lalaban sa akin," sigaw ni Goliath, ang kanyang boses ay umalingaw sa lamba. "Kung siya'y manalo, susuko kami. Ngunit kung ako'y manalo, kayo ang magiging alipin namin."
Sa loob ng 40 araw, walang sinuman sa hukbo ng Israel ang naglakas loob na harapin si Goliath. Sa pagkakataong ito, dumating si David upang dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid. Nang marinig niya ang hamon ni Goliath, nagtanong siya, sino ang hindi tuli na Filisteong ito na nangangahas hamunin ang hukbo ng buhay na Diyos? David, bumalik ka na sa iyong mga tupa, sabi ng kanyang mga kapatid. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon dito. Ngunit nagmatigas si David. Ipaglalaban ko ang pangalan ng Panginoon, sabi niya. Sa harap ni Saul, ipinahayag niya ang kanyang layunin. Hindi ito tungkol sa akin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi pinansin ni David ang bigat ng baluti ni Saul at sa halip ay nagdala lamang ng kanyang tirador at 5 makikinis na bato mula sa batis. Nang harapin niya si Goliath, umisi ang higante. Ako ba'y aso upang lapitan mo ng isang tirador, sigaw ni Goliath. Ngunit si David ay puno ng tapang. Hinahamon mo ako ng tabak at sibat, ngunit hinaharap kita sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Sa isang mabilis na galaw, inilagay ni David ang isang bato sa kanyang tirador at pinaikot ito. Ang bato'y tumama sa noo ni Goliath at bumagsak ang higante ng walang buhay. Ang hukbo ng mga Filisteo ay nagtakbuhan sa takot at ang Israel ay nagdiwang. Mula noon, pinalapit ni Saul si David sa palasyo. Lumaki ang reputasyon ni David at minahal siya ng mga tao. Ngunit habang pumaimbulog si David, naramdaman ni Saul ang selos at takot. Pinalakpakan nila si David kaysa sa akin, sabi ni Saul sa sarili. Ano pa ba ang susunod kundi ang kanyang pagiging hari? Sinimulan ni Saul ang kanyang pang-uusig kay David. Tumakas si David, nagtago sa mga kuweba at ilang, palaging naghahanap ng kaligtasan. Sa kabila ng maraming pagkakataong maaring patayin niya si Saul, pinili ni David na magpakita ng awa. Hindi ko maitaas ang kamay laban sa pinili ng Panginoon, sabi niya. Sa kabila ng pag-uusig ni Saul, si David ay nanatiling tapat sa Diyos. Sa bawat pagsubok, lumalalim ang kanyang pananampalataya at lumalakas ang kanyang loob. Alam niyang ang Panginoon ang may hawak ng kanyang kapalaran. Sa kalaunan, natapos ang paghahari ni Saul sa pamamagitan ng trahedya. Sa isang labanang natalo ang Israel, nagpakamatay si Saul gamit ang kanyang sariling espada. Ang pagkamatay ni Saul ay nagbukas ng pinto para kay David na umupo sa trono. Ngunit ang kanyang pag-akyat ay hindi naging madali. Sa gitna ng digmaan sa pagitan ng mga tagasunod ni Saul at ni David, nanatili siyang matyaga at umaasa sa patnubay ng Diyos. Sa wakas, sa loob ng lungsod ng Hebron, si David ay kinoronahan bilang hari ng Israel. Ang kwento ni David ay isang patunay ng kahalagahan ng pananampalataya, pagtitiis, at awa. Sa kabila ng mga hamon at pagkakamali, siya'y nanatiling isang tao na ayon sa puso ng Diyos. Ngunit ang kanyang paghahari ay magdadala rin ng mga bagong pagsubok at trahedya na huhubog sa kasaysayan ng Israel. Sa wakas, si David ay naupo bilang hari ng Israel. Sa simula ng kanyang pamumuno, nagbigay siya ng pokus sa pagbubuklod ng mga tribo ng Israel upang maging isang nagkakaisang kaharian. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagbunga ang pagkakaisa, at ang mga tagumpay ng Israel laban sa kanilang mga kaaway ay naging simbolo ng katarungan at kapangyarihan ng Diyos. Isa sa mga unang hakbang ni David ay ang pagkuha ng Jerusalem mula sa mga Jebusita. Ang lungsod ay matibay na pinatibay, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang hukbo. Sa pamamagitan ng matalinong estratehiya, napasa kamay ni David ang lungsod. Ito ang magiging kabisera ng ating kaharian, wika niya. Tinawag ang lungsod na lungsod ni David, at ito'y naging sentro ng politika, relihiyon, at kultura ng Israel. Sa gitna ng kanyang mga tagumpay, ninais ni David na dalhin ang kaban ng tipan sa Jerusalem. Ang kaban, na naglalaman ng mga bato ng 10 utos, ay simbolo ng presensya ng Diyos. Sa isang maringal na parada, dinala nila ito sa lungsod. Si David mismo ay sumayaw ng may labis na kasiyahan sa harap ng kaban, walang pakialam sa mga matang nagmamasid. Bakit ka nagpakita ng ganoong kahihiyan bilang hari? Tanong ng kanyang asawang si Michal. Ngunit sagot ni David, ako'y sumayaw hindi para sa mga tao, kundi para sa Panginoon na pumili sa akin. Higit pa rito ang gagawin ko upang ipakita ang aking pasasalamat sa Kanya. Sa kabila ng kanyang masigasig na debosyon, si David ay nagkaroon din ng mga pagkakamali. Sa gitna ng kasaganaan at kapangyarihan, nahulog siya sa tukso. Isang araw, nakita niya si Batsheba habang naliligo sa bubong ng kanyang bahay. Nahulog ang loob niya sa kanya, at sa kabila ng kaalaman na si Batsheba ay may asawa, ipinatawag niya ito at nagkaroon sila ng ugnayan.
Upang itago ang kanyang kasalanan, inutusan ni David na ilagay si Uriah, ang asawa ni Bathsheba, sa unahan ng labanan upang siya'y mamatay. Ang planong ito ay nagtagumpay, ngunit hindi ito nalihim sa Diyos. Pinadala ng Diyos si Propeta Nathan upang harapin si David. Sa pamamagitan ng isang talinghaga, ikinuwento ni Nathan ang isang mayaman na kumuha ng tanging kordero ng isang mahirap. Nagalit si David sa kwento at hinatulan ang mayamang lalaki. Ngunit sinabi ni Nathan, "Ikaw ang lalaking iyon. Paano mo nagawang kunin ang asawa ni Uriah at ipapatay siya?" Lubos na nasaktan si David sa kanyang kasalanan. "Ako'y nagkasala laban sa Panginoon," sabi niya nang may kababaang loob. Sa kabila ng kanyang pagsisisi, ipinahayag ni Nathan ang parusa, ang anak na isinilang ni Bathsheba ay mamamatay. Nagluksa si David at nanalangin sa Diyos, ngunit ang bata ay pumanaw. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, nagpatuloy siya sa buhay at sinubukang itama ang kanyang mga pagkakamali. Mula sa kanilang pagsasama ni Bathsheba, isinilang ang isang bagong anak na lalaki, si Solomon, na kalaunan ay magiging isa sa pinakadakilang hari ng Israel. Ang pamumuno ni David ay hindi rin nakaligtas sa hidwaan sa kanyang sariling pamilya. Isa sa kanyang mga anak, si Absalom, ay nagrebelde laban sa kanya. Ang ambisyosong si Absalom ay nakakuha ng simpatya ng mga tao at nagdeklara ng sarili niyang pamumuno. Napilitan si David na lumikas mula sa Jerusalem upang maiwasan ang karahasan. Sa kabila ng pagtatraidor ni Absalom, nagpatuloy si David sa pananalangin para sa kanyang anak. Nang dumating ang labanan, nagbigay siya ng malinaw na utos, huwag saktan si Absalom. Ngunit hindi sinunod ng kanyang mga tauhan ang kanyang utos. Si Absalom ay namatay sa labanan, at nang malaman ito ni David, sumigaw siya, "O Absalom, anak ko! Kung maaari lang sana ako ang namatay sa halip na ikaw." Ang trahedya ng kanyang pamilya ay nagdulot ng malaking sakit sa puso ni David, ngunit nagpatuloy siya sa pamumuno. Sa huli ng kanyang buhay, inihanda niya ang kaharian para sa kanyang anak na si Solomon. Tinipon niya ang mga materyales para sa pagtatayo ng isang dakilang templo, sapagkat sa kabila ng kanyang kagustuhan, sinabi ng Diyos na hindi siya ang magtatayo nito. "Magpakatatag ka, Solomon," wika ni David sa kanyang anak bago siya pumanaw. "Sundin mo ang mga utos ng Panginoon, sapagkat siya ang magpapala sa iyong paghahari." Ang pamumuno ni David ay isang kahanga-hangang kabanata sa kasaysayan ng Israel. Sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, siya'y isang hari na, ayon sa puso ng Diyos. Ang kanyang buhay ay naging patunay na sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkakamali, may pag-asa sa awa at biyaya ng Diyos. Ang kanyang kaharian ay naglatag ng pundasyon para sa dakilang plano ng Diyos sa Israel at sa buong mundo. Pagkatapos ng isang mahabang buhay ng tagumpay, pagsubok, at pagsisisi, pumanaw si Haring David. Sa pag-akyat sa trono ni Solomon, isang bagong yugto ng kasaysayan ng Israel ang nagsimula. Sa murang edad, kinailangan niyang harapin ang mabigat na tungkulin ng pamumuno sa isang lumalaking kaharian. Isang gabi, habang si Solomon ay natutulog, nagpakita sa kanya ang Diyos sa panaginip. "Hilingin mo ang anumang nais mo, at ibibigay ko ito sa iyo," sabi ng Panginoon. Sa halip na hilingin ang kayamanan o mahabang buhay, sinabi ni Solomon, "Panginoon, ako'y bata at walang karanasan sa pamumuno. Bigyan mo po ako ng maingat na puso upang maunawaan ang tama at mali at upang masunod ko ang iyong kalooban sa pangunguna sa iyong bayan." Nalugod ang Diyos sa sagot ni Solomon. "Dahil hindi mo hiniling ang kayamanan, mahabang buhay, o tagumpay laban sa iyong mga kaaway, ibibigay ko sa iyo ang karunungan na higit pa sa sinuman. At dahil hindi mo ito hiningi, ibibigay ko rin sa iyo ang kayamanan at karangalan." Ang karunungan ni Solomon ay agad na nakita ng kanyang bayan. Isang sikat na halimbawa nito ay nang dalhin sa kanya ang dalawang babae na nagtatalo tungkol sa isang sanggol. "Ako ang tunay na ina," sabi ng isa, ngunit iginiit din ng isa pa ang parehong bagay. Dalhin ang bata,